impeachment kasi is meron siyang permanenteng, resulta 'no, na hindi na siya talaga makakahabol, and I think this is the way na nakikita ng kanyang mga kalaban para hindi na nga makahabol ang ating ikalawang pangulo sa 2028. Balikan lang po natin itong malaking ganap last week, Prof. Ito nga pong naging desisyon ng Senado patungkol nga po dito sa impeachment complaints laban po kay Vice President Sara Duterte. In-archive po nila. At speaking of politika, karamihan po sa mga senador ay sinasabi na part sa politika itong ginagawa nga laban kay Vice Presidente. Meron nga isang senador nagsasabi na kung ayaw po nilang maging presidente ang Vice Presidente sa 2028, abay talunin nila nga pagdating sa eleksyon ng 2028. Ano ho bang masasabi po niyo dito, Prof? Well, definitely no, kasi lagi ritong ginagamit is the accountability card, no, the transparency card. Pero the point here is very clear. Ang mahirap kasi rito is ang tinitignan lamang nila itong vice president, no, and I really wonder if the vice president did not or will not have intentions to run for the presidency come 2028. I am really wondering if the same clamor for her, lalong-lalo na ng mga pinklawan, mga dilawan at ng mga nasa administration ngayon, ano. I wonder if the same clamor will be that strong, ano. So it's very clear, no, it's very clear that it's really purely political, nothing more, nothing less, ano. Yes, tama na malaman natin yung katotohanan, accountability for accountability's sake, but the thing is we also need to respect institutions, particularly the Supreme Court, which decided already on this case. And you remember that the Supreme Court did not decide on this by virtue alone of yung merito o demerito ng kaso, kasi wala pa naman tayo doon sa aspeto na yun eh. It's just the procedural context which they felt was wrong, which they felt was not in accordance with the Constitution, and so in-exercise ng Korte Suprema rito yung kanilang kapangyarihan. This is what we call the power of judicial review, and they found out that there were glaring misgivings or shortcomings dito sa pagpa-file ng impeachment. So ano bang gagawin ng ating Korte Suprema kundi itama ito, no? Kasi mahirap, Jaden Mar, kung magpapatuloy itong impeachment na to, tapos ang unang-unang ibabala ng defense ni VP Sara will be procedural miscalculations or wrongdoings, di lalabas na walang ginawa yung Korte Suprema para atalin o tignan yung validity and to verify the right path na tinahak nitong impeachment complaint na to, no? So I think tama yung naging decision din na i-archive na to. Hindi naman sinasabi na wag na mag-file ng impeachment. They may very well do so. But for this impeachment complaint, no, for this articles of impeachment that was filed last February 5, it's imperative siguro na galangin na rin natin yung sinasabi ng Korte Suprema. Hindi ito, yun nga, lagi nilang binabanggit yung taong bayan. Ano? Lagi naggamit yung taong bayan. Pero is it really true that it's the taong bayan who really wants this impeachment to go through, when in fact I certainly will assume na mas marami sa ating mga kababayan ang mas gusto na ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan yung mga aspeto na makakapagpaayos sa kanilang kanya-kanyang buhay, at hindi itong masyadong politically motivated na impeachment complaint na to, na ang dami-dami ng mga panahon at effort ang nawawala sa atin because of this. Opo. Impeachment trial lang ho ba para po sa inyo ang remedyo para po malaman at ng taong bayan na sinasabi nila kung paano po ginastos ng Vice Presidente ang kanyang confidential fund, which is itong pinakapunot dulo ng impeachment na nais po ng mga nagko-complain, nagre-reklamo laban sa Vice Presidente?
Definitely hindi lamang po ito yung paraan ano, marami po tayong, mekanismo para talaga makita 'to 'no. Unang-una na po diyan siyempre nandiyan yung Commission on Audit na siya naman talagang nagbigay na rin ng pahayag at nagsabi na wala naman talagang paglabag na ginawa rito yung Office of the Vice President. Pero yun nga siyempre hindi 'to kayang tanggapin ng mga detractors niya, so they're doing the impeachment. You know, the thing kasi with an impeachment, and this is really for the knowledge of everyone, lalo na ng ating mga tagapakinig is, ang impeachment kasi is nagbibigay pagkakataon sa isang impeachable official, in this case the Vice President being part of the executive is an impeachable officer, na uh, magkaroon ng paglilitis sa kanya. And afterwards, if she will be found guilty, magkakaroon na ng perpetual ban no, from running or participating in any electoral or governmental position. Okay, whether elected, appointed, career, or whatever. No? So hindi na siya po pwedeng maging parte ng gobyerno. Yun yung pinakaparusa. Wala itong may maaari magkaroon ng mga criminal liabilities, pero it will be filed later on after she is impeached or he is impeached. No? Pero kung ang talagang layunin ng mga kalaban dito ng ating ikalawang Pangulo huwag siyang makahabol sa 2028, and I believe ito nga yung nagiging malinaw na trajectory nitong mga pangyayari, ito yung kanilang pinupuntirya kasi may ibang kaparaanan para lamang kung gusto lamang talaga nating malaman ng katotohanan, there are other ways, no? Aside from the COA, syempre may lifestyle check tayo, meron tayong may even Sandigan Bayan, you could file case, you could file a case in the ombudsman if you want, no? They could find and they could come up with their own investigation on this case, on these allegations, no? But impeachment kasi is meron siyang permanenteng resulta, no, na hindi na siya talaga makahabol, and I think this is the way na nakikita ng kanyang mga kalaban para hindi na nga makahabol ang ating ikalawang Pangulo sa 2028. Opo. So sa madaling salita, Prof, ito'y paghahanda na. Ngayon pa lang naghahanda na yung mga politiko para po sa darating na 2028 elections. I believe itong paghahanda na to ay hindi lamang yung nangyari, no? I would say na ito ay nagsimula pa noong 2023, noong naging hindi na maganda yung pakikitungo ng Pangulo, ng Speaker kay VP Sara, no? So I think it all started there, no? At nakita nga natin the chain of events that followed 2024, 2025 na naging kritiko na nga ng gobyerno natin si VP Sara hanggang sa nagkaroon na nga ng impeachment, hanggang sa nagkaroon ng pag-aresto sa ating dating Pangulo. Lahat ito are orchestrated maneuverings ng kasalukuyang administration at saka nung mga sabihin na nating anti-Duterte factions, particularly itong mga miyembro ng ilang makakaliwang grupo, no, na syempre ayaw sa mga Duterte, lahat ito, no, are all geared towards dismantling, the ability of the Dutertes, particularly VP Sara, to mount a good campaign in 2028. Po, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Prof, dahil nga po dito sa issue ng impeachment ay nag-aaway-away na ang mga senador, ang ating mga mambabata sa Kamara, lalo na nung sinabi po ni Senadora Amy Marcos na patalsikin yung palitan na lang kung gusto nila yung speaker. At ito na ay naging dahilan kung bakit nagalit yung kabilang kampo. Well, I think the good senator is entitled naman to her opinion, bilang isang mambabatas, miyembro rin naman ng Kongreso and a co-equal branch of the Congress technically. Ito naman siguro ay hindi dapat tinitignan at masyadong minamasama at pinipersonal nung kabila, no? Maaring ito'y pagpapahayag ng kanyang saloobin dahil nakikita nga niya na meron na talagang political persecution na nangyayari, that mayroong political harassment na nagiging malinaw dahil nga imagine nagbigay na ng desisyon ng Korte Suprema pero hindi nila kayang tanggapin, no? Dahil ayaw nila. Because much has been at stake here, no, particularly in this impeachment, malaki-laki na rin yung political capital dito na nilatag ni Speaker Romualdez, and maybe that's the reason kung bakit ganun na lamang yung kanyang
pagkadismaya, no, na hindi kinatigan ng Korte Suprema yung kanilang yung sinampang impeachment, which again boils down to the realization, no, na kung sana gusto nila tong gawin ng tama at maayos, then they should have complied, they should have done the right thing. Kasi nga mahirap na kung ikayo mambabatas, lawmakers, pero kayo mismo, ironically, hindi nyo sinusunod yung tamang proseso o yung batas, and then you expect, the Supreme Court to just remain silent about it. Mahirap yon. Kumaga para bang ino-overpower mo yung supposedly co-equal branch mo, no? So I really highly doubt it, no, if the Supreme Court will really allow that. So itong mga pronouncements na to ni Senator Amy Marcos, I think is really in line with her sentiments na para bang bakit ayaw nyo pang tumigil? Bakit ayaw nyo respetuhin yung binigay na decision? Bakit hindi na lang tayo gumawa ng mga dapat nating gawin kasi ang dami namang problema ng bayan? Bakit impeachment ang patuloy natin na tinututukan? I think that's the kind of sentiment she actually has.